May tanong sa akin. Hi po, idol. Pahide na lang po ng pangalan ko. Meron po akong ola na nangharas sa akin pero idol, bago po ako mag-overdue, nakiusap naman po ako sa kanila na nagkaroon kami ng financial problem. Kinapos po kami. Sinabi ko po lahat para po kahit paano meron kaming communication kung sakaling hindi naman muna ako makabayad. Sinabi ko po na maghuhulog ako ng paunti-unti. Pero mga ilang araw tumawag po ang aking kapatid na may nag-text sa kanila na may utang daw po ako. Opo, alam ko po yun. Ang problema lang po, idol, sinabi ng ola na ito na isasama daw nila sa pagpapakulong ang kapatid ko at asawa ko. At magsasampa daw po sila ng kaso, idol. Magbabayad na po talaga ako pero nagkaroon ng problema sa financial namin. Sana mapansin po ninyo ako. Sobra na po yung stress ko, idol. Sa ngayon po, pati kapatid ko apektado. Salamat po. Sana mapansin ulit. Napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin, alamin po natin kung gaano ho katotoo na kayang magpakulong, no? Nitong mga bugo katabusadong online lending apps na to, damay pa po yung kapatid, tsaka po yung asawa. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukusinti, hindi pagbabayad ng utang. Dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadalang mensahe. So, ano yun na lang natin, no? Paigsiin na lang natin. So, ang sabi nga dito po is may overdue na siya sa OLA, pero bago siya nagka-overdue is nakipag-coordinate naman siya doon sa OLA nila at sinabi nga na mayroong financial problem. But unfortunately, no, tumawag yung kapatid at sinabi nga na idadamay daw po sila, no, pati yung asawa na ipakukulong at magsasampa daw po ng kaso. So, sabi nga po is nai-stress na raw po yung ating nagpadala ng mensahe. Okay, ito lamang po yan. Unang-una po, no, anong isasampa nilang kaso? Okay, kasi po, alam naman po natin, no, na nasa constitution po natin yan, na pagka po usaping utang, ito po'y civil case. So, meaning, wala pong kulong ito. Okay? Pagka po ang utang po natin is 1 million pababa, ang nakakasakop po dyan ay small claims. Okay po? Pagka naman po yan mahigit sa 1 million, so, collection of sum of money naman po ang nakakasakop dyan. Okay? Ang mahirap po kasi dito sa mga bugo katabusadong online lending apps, no, wala hong alam sa batas natin. Okay? Akala po nila, pagka hindi nakabayad, ang kaso kagad ay estafa. Kasi po, ang kaso pong estafa is mayroon po yung parusahan na pagkakakulong. Okay? Depende po sa halaga. Pero ang pinaparusahan po, no, doon sa kasong estafa po is yung panloloko at panlilinlang. Hindi po yung hindi pagbabayad ng utang. Okay po? Sana po maliwanag yun. Tsaka nakasaad din po sa ating constitution yan na wala pong nakukulong sa utang. That unless po na manloko o manlinlang. Okay? Yun po yung mga po pwede pong mangyari. Kaya po, unang-una, yun nga pong napahiram, hindi ho po pwedeng ipakulong. Paano pa po yung, yung kapatid, tsaka po yung asawa? Ano pong kinalaman sa utang nun? Okay? Meron po tayong prohibition on unfair debt collection practices. Bawal po yung ginagawa nila na yan. Yung kokontakin po, yung inyong mga contact details na hindi nyo namang ginawang reference. No? At sasabihin pa, na may utang at idadamay daw, no, sa pagkakakulong. Nakita nyo kawalang yaan? Nakita nyo mga kamangmangan? Diba? Yun nga pong hindi po pwedeng ipakulong Diba? Yun nang hiram paano ipakukulong yung yung kapatid tsaka yung asawa? Di po ba?
Yan ho ang mahirap sa mga yan, puro mangmang. Diba? Hindi na ho marunong magpautang, hindi pa marunong maningil. Manong idaan po sa maayos na usapan. Di po ba? Yes, tama naman po, no, na may karapatan po silang maningil. Pero doon sa tamang pamamaraan po, hindi po yung ganyan. Kasi yung ganyan po is pamamahiya na po yan eh. Hindi po dapat malaman ng ibang tao yung inyong utang. So may privacy na agad na na-breach. Diba? So papasok po yan sa data privacy breach yan. Oh, nakita nyo mga kalokohan? Eh yun po, may criminal liability yun. Diba? Sila po kasi, no, ewan ko kung saan nakuha o saan nadampot. Yan, upo ka dyan. Eto itatawagan mo. O, bahala ka sa buhay mo. Ganun ho ang nangyayari sa kanila. O, ba't ko ho nasabi? Kasi ho, kung yan may training, diba? Hindi ho ganyan maningil yan. Di ba? Baka yan nakaupo lang doon sa may hagdanan, dinampot O, dito ka, maupo ka. Eto telepono. Magtatawag ka. Maningil ka kuno. Di ba? Kasi ho, kung yan po'y fresh grad, okay, dapat po yan tinuturuan muna. Diba? Yung proper ethics, diba? Yung proper na di-deliver ng salita. May mga trainings po yan, hindi yan basta-basta. Okay? Nung panahon ko ho kasi na, nung wala pa kaming call center noon, talaga kami field. Kaya sanay ho ako sa field talaga. Okay? Although ngayon, yes, gumagamit na rin po kami. Kaya lang, syempre, sanay ho talaga ako sa field. So, bago kami i-deploy, no, talagang dumaan ho kami sa training. Hindi po pwedeng wala. Kasi, biruin nyo, kami harapan, ha? Kakatok ka talaga sa bahay para kayo ay makipag-usap. Although, yes, ang tawag po sa amin ay field collectors. Pero, hindi ho doon talaga sa paniningil kagad yun eh. Diba? Kasi yan, kailangan alamin nyo muna. Ano ba nangyari? Bakit hindi nakabayad? Di naman po pwede pagdating mo doon, magwawala ka o pagbayad ka. Hindi ho ganun. Diba? Aalamin nyo muna ano ba'y talagang dahilan bakit hindi nakabayad. Tsaka ang kagandahan nung kasi doon sa mga field collector or field officers na nagpupunta po sa bahay, nakikita nila kung ano yung totoong nangyayari. Okay, itong mga naniningil sa mga bugo katabusan ng online lending apps na mga ahentes through phone, wala hong alam yan. Totoo, bigyan nyo ho na susi yan o pamasahe, papuntahin nyo ng bahay, hindi makakapaningil yan. Totoo po yan. Marami pong mga ahente, yung mga telecollectors, ang naggagaling-galingan na akala ninyo, alam nila yung ginagawa nila. Oh, pero pagka yan, dinala mo sa field, wala kang ngayon. Kaya ako, gusto ko talaga na training, dalhin mo sa field para matuto. Kung paano makipag-usap ng totoo, hindi yung pag nasa harap ng computer, katatapang. Diba? Pagka humarap sa tao, nakanganga. Oh, ganyan yung mga bugo katabusan ng online lending apps na yan. Kala mo kagagaling nila. Pagka sila naninigaw, nagmumura, nang wawalang ya. Oh. Pero sa totoong buhay, hindi nila kayang gawin yun. Mga bahagang buntot niyang mga yan. Kaya nga yan pong mga yan, nag-i-employ o kumukuha ng mga third-party collection agencies para gawin, yung mga hindi nila kayang gawin, yung pagpunta sa field. Kasi pag yan napunta sa field at kinausap po yung kliyente, baka nakanganga lang yan. 3 oras nang nandun, wala pa sinasabi. Diba? Kasi nga walang alam sa paniningil. Doon po sa nagpadala ng mensahe na to, nasa Constitution po natin. Walang nakukulong sa utang. Pero, hindi po ibig sabihin nito na pagka tayo mangungutang, hindi tayo magbabayad, hindi po. May responsibilidad po tayo sa kanila. Okay po? Kaya po tayo, bago tayo manghiram, alamin po muna natin kung kaya talaga nating bayaran. Okay? Hindi po pwede na andyan ang madaling hiraman. Hiraman lang natin ng hiraman. Hindi po. Huwag pong ganun. Kasi meron tayo obligation sa kanila. And make sure po, nagagawa po natin yung ating due diligence. Alamin muna natin kung talaga man legitimate yan or not.
Kasi baka mamaya mapapunta kayo doon sa illegal, mawawalang ya lang kayo na mawawalang ya. Kasi po, eto yung mga yan. Okay? Yes, may utang tayo. Pero hindi ho yan lisensya. No? Para walang yain tayo. Iharas, hindi po. Nagipit na nga eh. Wawalang yain nyo pa. 'Di ba? Pagka ho tayo nakaranas ng harassment, okay, nandiyan po ang SEC, BSP, NPC, PNP, NBI, tsaka po ang PAOK. Yan po yung mga ahensya ng gobyerno na makakatulong po sa atin. Okay? I-gather ho natin lahat ng information, yung mga screenshots, lahat po ng kalokohan na ginagawa sa atin. And i-complain po natin. Now, pag na-complain natin at na-actionan, let's say, na-raid. Pag na-raid po yan, kailangan puntahan po ninyo at sampahan nyo po no, ng kaukulang kaso para po maparusahan at madala yung mga bugok at abusadong online lending apps na yan. Ano po. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na ito na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.